Ka-curious, marami nga po ang nag-react tungkol po sa mga concert ni Kanye West, kung saan po maraming tao nagsasabing tila isang ritual ang nagaganap dahil sa madidilim na mga simbolismo, mga kakaibang visual presentation at tila kulto na pagtitipon ng mga tagahanga. Ano po ba sa tingin nyo? Ngunit totoo nga bang may ritual na nangyayari? O isa lamang itong artistic performance? Ka-curious sa bawat viral video nga po may mga taong nagsasabing parang ritual ang nangyayari, parang occult gathering. Parang may kakaibang spiritual na energy. Hindi ito mukhang ordinaryong concert. Ngunit tayo po bilang mga Kristiyano, kailangan po nating maging maingat. Hindi po tayo dapat agad na maniwala sa bawat conspiracy theory. At hindi rin po tayo dapat maging bulag sa mga posibleng mga spiritual danger. Kaya ang tanong po natin, ritual ba talaga ang concert na ito? Well, ang diretsong sagot po natin, wala po tayong sapat na ebidensya upang sabihing may literal na satanic ritual na nagaganap. Ngunit may mas mahalagang tanong po tayo dito. Mayroon bang mga elemento sa mga modern entertainment na maaaring maglayo sa tao sa Diyos? Dahil dito po tayo dapat na mag-focus. Ka-curious, hindi lang po ito tungkol sa kay Kanye West. Hindi lang po ito tungkol sa isang concert. Hindi lang po ito tungkol sa isang celebrity. Ang tunay po na issue dito, ano ang sinasamba ng modernong kultura ngayon? Sapagkat maraming tao po ngayon ang hindi po sumasamba sa Diyos. Sumasamba sila sa kasikatan, sa celebrity culture, sa entertainment, sa kapangyarihan, sa impluensya, sa sarili. Ito po ang dahilan kung bakit napakalaking babala ang unang utos. Ayon po sa Exodus 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Maraming tao po ngayon ang nagsasabing wala silang Diyos-Diyosan. Ngunit ang kanilang oras, atensyon, ang kanilang pera at puso ay binibigay po sa ibang bagay kaysa sa Diyos. Now, bakit maraming tao ngayon ang nagsasabing ritual ang mga concert na kagaya nito? Well, kadalasan binabanggit po ng mga tao na makikita sa video daw na madidilim ang visual effects, kakaibang maskara, may mga simbolismo, may mga usok, may mga apoy, may mga dramatic lights, may mga libo-libong taong sabay-sabay na sumisigaw. Ngunit tandaan po natin ito. Hindi po lahat ng kakaiba ay demonyo. At hindi po lahat ng artistic expression ay occult. Bilang mga Kristiyano po, kailangan nating umiwas sa dalawang extreme. Una po, ang makita ang demonyo sa lahat ng bagay. At pangalawa po, ang baliwalain ang tunay po na panganib ng spiritual deception. Ang kailangan po natin talaga ay discernment. Now, ito pong babala ng Biblia tungkol po sa panliling lang. Sinasabi po ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 11:14, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Ito po ay napakahalagang talata. Hindi po sinasabi ng Biblia na ang kasamaan ay laging mukhang nakakatakot. Minsan ito ay mukhang maganda, minsan ito ay mukhang kaakit-akit, minsan ito ay mukhang fashionable, minsan ito ay mukhang entertainment, minsan ito ay mukhang art. Kaya ang tunay po na tanong ay hindi mukha bang demonyo? Kundi ang tamang tanong, inilalapit ba ako nito kay Kristo o inilalayo? Now, ito po ngayon ang mga babala ng mga exorcist. Marami po kasi mga kilalang exorcist ang paulit-ulit po na nagsasabi ng parehong bagay. Hindi nila sinasabi na bawat concert ay satanic na. Ngunit binabalaan nila ang mga tao laban po sa obsession sa celebrity, sa pag-iidolo sa tao, sa pagkawala ng spiritual discipline, sa pagyakap sa mga ideology laban sa Diyos. Halimbawa na lamang po, ang yumaong exorcist na si Father Gabriel Amort ay paulit-ulit po na nagtuturo na ang pinakamalaking tagumpay ng Diablo ay hindi possession, kundi ang pagpapaniwala sa tao na wala ng panganib sa kasalanan. Maraming tao po kasi ngayon ang naghahanap ng demonic possession videos. Pero hindi nila napapansin ang pride, ang impurity, ang greed, ang rebellion sa kanilang sariling buhay. Kaya may lumalabas din po mga iba't ibang kinikilalang Marian apparitions ng simbahan na paulit-ulit po ang tema. Hindi nakatuon ang mahal na birhen sa mga conspiracy. Hindi siya nakatuon sa mga celebrity. Hindi siya nakatuon sa entertainment industry. Ang paulit-ulit po niyang panawagan, manalangin, magsisi, bumalik sa Diyos, magrosaryo, lumayo sa kasalanan. Sa aparisyon po ng Our Lady of Fatima, ang sentro po ng mensahe ay hindi po takot, kundi conversion. Sinabi po ng mahal na berhen na maraming kaluluwa ang naliligaw dahil walang nananalangin para sa kanila. Hindi po dahil sa concert, hindi po dahil sa artista, kundi dahil po sa kasalanan. Now, ito pong babala ng mga santo. Maraming santo ngayon ang nagbibigay ng kaparehong babala. Kagaya po ni Saint Padre Pio, paulit-ulit po niyang sinasabi, ang pinakamalaking sandata ng Diablo ay ang mawalan ka ng oras para sa Diyos. Napakasimple po.
Kung ang isang bagay ay pumapalit sa misa, pumapalit sa panalangin, pumapalit sa Diyos, nagiging panganib na po ito sa ating kaluluwa. Kahit hindi ito literal na satanic ritual. Now, minsan po iniisip natin ang spiritual warfare ay puro possession na lang, exorcism, demonyo, paranormal. Ngunit ayon po sa Biblia, malinaw po sinasabi, Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ang tunay na digmaan po ay para sa ating kaluluwa. Araw-araw po yan sa ating isip, sa ating puso, sa ating mga pagpili. Kaya ang tanong po ay hindi may ritual ba sa concert? Ang tanong po dito, mas mahal ko ba ang Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundong ito? Now, ang pinakamalaking panganib po ng modernong entertainment ay hindi po ang usok, hindi po ang ilaw, hindi po ang costume, hindi po ang stage effects. Ang pinakamalaking panganib po ay kapag ang entertainment ay naging relihiyon na. Kapag ang celebrity ay nagiging idolo, kapag ang crowd experience ay naging kapalit ng tunay na pagsamba, kapag ang emosyon ay naging mas mahalaga kaysa sa katotohanan, kapag ang tao po ay mas excited sa concert kaysa sa misa, naku po, doon na po nagsisimula ang problema. Kaya paano po malalaman kung ang isang bagay ay naglalayo sa Diyos? Well, ito po ay masasagot sa apat na tanong. Una, mas napapalapit ba ako kay Kristo? Ikalawa, mas lumalakas ba ang aking panalangin? Ikatlo, mas nagiging banal ba ang aking buhay? Ikaapat, mas mahal ko ba ang Diyos pagkatapos nito? Kung ang sagot po ay hindi, nako, dapat na po tayong mag-ingat. Kaya ka-curious, wala po tayong sapat na ebidensya upang sabihin po na ang isang concert ay literal na satanic ritual na. Ngunit mayroon po tayong sapat na dahilan upang maging mapagmatsyag. Dahil sinabi nga po ni San Pedro, 1 Peter 5:8, maging mahinahon kayo at mapagbantay. Ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala na parang liyong umungal. Kaya huwag po tayong mabuhay sa takot. Ngunit huwag din po tayong mabuhay sa pagiging kampante. Ang tunay po na depensa laban po sa panliling lang ay hindi po conspiracy videos, hindi po sensational content, hindi po viral posts, kundi panalangin, kumpisal, banal na misa, rosaryo, adoration, pagbabasa ng Biblia, pamumuhay sa grasya ng Diyos. At tandaan po natin ito, ang pinakamalaking tagumpay po ng Diablo ay hindi po ang paggawa ng kakaibang concert. Ang pinakamalaking tagumpay po niya ay kapag nakalimutan ng tao si Kristo. At ang pinakamalaking tagumpay po ng Kristiyano ay hindi po ang pag-unawa sa lahat ng simbolismo sa mundo, kundi ang pinakamalaking tagumpay ay manatiling tapat kay Kristo hanggang sa wakas. Kaya kung sangayon po ka sa video na ito, please comment down below. Christ is the center of my life. Please like and share, ibahagi pa natin ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.